Mainit-init pa, kakarating lang po ng pinakabagong Honda ADB 160 at ito na po yung pinakabago, yung Road Sync type. Mapapansin nyo naman, iba po yung kanyang kulay. At ito po pala yung kanilang tinatawag na quartz brown metallic. Grabe, ang ganda po ng kulay na ito. At balita ko, mayroon na po palang mga nabago na mga features at may dadagdag na specs dito po sa panibagong Honda ADB 160. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nandirito na po ito pong Honda ADB 160 na Road Sync type. Ito po yung most requested color nyo na ating i-review for today. Ito po yung kanilang quartz brown metallic. Ang ganda po pala nito pong kanyang kulay, no? Kasi brown color po siya pero glossy type po siya. Titigan po natin ito pong kanyang main headlight. Naka full LED na po. Ito pong kanyang high beam at low beam. At ito pong kanyang middle na black color. May naka-intact po rito na ADV. At dito po pala sa middle, nagkaroon na po siya ng touch ng glossy black. At may nakalagay naman po rito na HSTC, also known as Honda Selectable Torque Control. At ang lapad po nito pong kanyang kilay. Ito naman po yung kanyang daytime running light. At ito pong bagong Honda ADB 160 ngayon na Road Sync type ay mas mataas na po ito pong kanyang windscreen na clear color. At ito naman po ay manually adjustable. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At dito po pala sa kanyang side profile, bago na rin po yung kanyang winglet rito nagkaroon ng butas. So yan po yung noticeable changes dito po sa kanyang side profile. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. At yan po ay Showa brand. Equipped with single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Matte brown color po yan. At ito po ay mayroon na rin pong ABS, also known as anti-lock braking system. Matte brown color din po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Naka-tubeless na po ito at naka-dual purpose pattern tires. Naka 5 inches TFT digital display na po ito. Ito na po yung kanyang bagong digital display. So mas malapad na po siya at more brightness. Mas mataas na po yung brightness nito kaya mas maliwanag po ito day or night time. At meron naman po siyang mga light indicators dito po sa magkabila. At ang kagandahan po nito, since ito po yung Road Sync model, ay meron na po siyang Road Sync application na kung saan ay pwede po nating i-connect itong ating mobile phones at pwede pong mag-display rito yung Google Maps. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. At ito po yung bago na nadagdag. Mayroon na po siyang traction control button. So ngayon po ay pwede na pong i-on and off ito pong kanyang traction control. Dahil nga po kung halimbawa, di ba, nadaan ka po sa mga beach, sa mga buhangin, ay hindi po makakaalis ito pong Honda ADB kapag naka-on yung kanyang traction. So ngayon, pwede mo nang patayin. Oh. So makakaahon ka na ngayon sa mga buhanginan. Meron po siyang additional rito na navigation button para po sa kanyang meter panel display. Nandito yung kanyang horn at turn signals selector. Habang dito naman po sa kabila, meron pong auto stop start system, hazard button at ang kanyang electric starter. At ito po pala ay naka-naked handlebar na matte brown color. At ito pong kanyang handle grip ay black color po ito. Itim din po ang kulay nito pong kanyang mga brake levers. At pahaba naman po na dahon type, ito pong kanyang mga stock na side mirrors. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set button. At dito naman po sa kabila, mayroon po siyang pocket rito. Buksan natin. Maluwag din po ito pong kanyang pocket at kasyang-kasya naman po rito ang mobile phones. At ang kagandahan pa niyan ay meron na po itong USB Type-C port. Ayan o, naka-Type-C na po pala siya. So fast charging na po siya ngayon. Gagamit na lamang po kayo rito ng charging cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At located naman po rito sa middle ito pong kanyang fuel tip. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters at meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Napansin ko lang, bago na rin po yung arrangement ng kanyang pairings dito po sa gitna. At ito pong kanyang pillion board ay maluwag po ito at malapad, kasyang-kasya yung ating paa. At kapag nangangalay ka na, meron naman po siyang footrest extension. At meron naman po itong rubber cover on top na anti-slip.
Ito pong kanyang side profile, nagkaroon po siya ng honeycomb grill design dito sa gitna. Tapos silver color po siya rito. Tapos quartz brown na po siya rito po sa upper part. At may nakalagay naman po rito na EDV 160. Gold color naman po ito pong kanyang 3D emblem. At ito pong kanyang upuan, napakalapad po nito, kaya komportabling sakyan. At malambot din po siya. Combination po pala ng gray at black ito pong kanyang seat cover. Makapal yung pagkakatahi, kaya masasabi natin na matibay. Itim po ang kulay nito pong kanyang integrated na grab bar, diecast na po ito. Sasakyan po natin ngayon ito pong Honda ADB 160 road sync type para maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat po yung ating mga paa. Kaya komportable po ito para po sa mga tulad natin na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatansyahin ay kayang-kaya naman po itong maabot na mga 5'4" and above. At ito po palang ating Honda ADB 160 na road sync type ay meron po itong seat height na 780mm. At meron naman po itong ground clearance na 165mm. At para po pala sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong pinakabagong Honda ADB 160 na road sync type ay maaari nyo po akong i-message at i-PM. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side banners, motorcycle cover, di ka helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Buksan naman po natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag po ito. At sa tansya ko kasyang-kasya naman po rito ang isang full face helmet. At bukod dyan ay marami na rin po kayong mailalagay rito na mga personal na gamit. Close po natin ito pong kanyang upuan. At ito pong kanyang side stand ay tubular po ito na metal. At kapag naka-engage po ito, ay hindi na po nag-i-start ito pong ating scooter. So isa po yan sa kanyang safety features. Metal din po na tubular ito pong kanyang center stand. At ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider ay alloy din po ito. Nagkaroon ng slot dyan na pwede nating ibalik. Hindi po tatamaan ng paa kapag di po natin ginagamit. At ito naman pong kanyang crankcase cover ay combination po ito ng silver at black. May naka-intact na Honda rito. Itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover at may nakalagay naman po rito na ESP Plus, also known as Enhanced Smart Power. At ito pong kanyang rear suspension, ito po pala ay equipped with dual sub-tank shock absorber. Showa brand po yan, kaya reliable, makakapagbigay po ito ng magandang bouncing performance. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang taillight. Ang astig po nito pong kanyang taillight. Meron po siyang X-design dito na daytime running light. At nandito naman po sa magkabila, ito pong kanyang brake light. Nakapop up po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand. At ito po ay equipped with traction control system. Matte brown color po ito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130/70-13. Naka-tubeless po ito at naka-dual purpose pattern tires. Ito pong kanyang stock pipe ay combination po ito ng gray at black. Itim din po ito pong kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 157 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.8 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.7 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Honda ADB 160 Road Sync version ay nagkakahalaga po ito ng 174,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 25,800 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 8,169 pesos sa loob ng 3 taon.